Maligayang pagdating. Sa episode na ito, magsisimula tayo sa isang mahirap ngunit mahalagang paglalakbay, ang pagharap sa katotohanan tungkol sa depensa ng ating bansa. Ngayon, haharapin natin ang isang mahirap na katotohanan, ang tunay na kalagayan ng depensa ng Pilipinas. Hindi ito madaling tanggapin, ngunit ito ay mahalaga para sa ating kinabukasan. Ang ating talakayan ay hindi tungkol sa paninisi, kundi sa pag-unawa sa mga hamon na kinakaharap natin sa isang pabago-bagong rehiyon. Dito, mahalaga ang bukas na isipan at tapat na pagsusuri. Ang West Philippine Sea ay araw-araw na pagsubok sa ating soberanya, hindi lang isang malayong issue. Ito ay isang hamon na nararamdaman ng bawat Pilipino, lalo na ng mga nakatira sa mga baybayin. Handa ba talaga tayong ipagtanggol ang ating bansa? Suriin natin ang mga katotohanan, walang pagmamayabang, nakatuon sa datos. Dito natin malalaman kung saan tayo kulang at kung ano ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Una, titingnan natin ang mga kahinaan ng ating militar, tauhan, ang bilang at kalidad ng ating mga sundalo, at ang kanilang kakayahang harapin ang mga banta, kagamitan at kahandaan. Marami sa ating kagamitan ay luma na at nangangailangan ng modernisasyon upang makasabay sa mga makabagong hamon. Pagkatapos, ikukumpara natin ang ating mga kakayahan sa China, isang bansang may malawak na pondo at makabagong teknolohiya sa militar, at sa ating mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya. Mahalaga ring makita kung paano tayo nakaposisyon kumpara sa kanila at kung anong mga aral ang maaari nating matutunan. Hindi ito pananakot, ito ay isang kinakailangang pagharap sa katotohanan. Ang pag-alam sa ating mga kahinaan ay unang hakbang sa pagbabago. Tanging sa pagharap sa ating mga kahinaan tayo, makapagsisimulang tugunan ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at determinasyon, maaari nating baguhin ang ating kapalaran. Magpatuloy tayo, nagkakaisa sa layunin ng pagbuo ng isang mas malakas, mas ligtas na Pilipinas. Sama-sama nating harapin ang hamon para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Ang Armed Forces of the Philippines ay may humigit kumulang 150,000 aktibong tauhan para sa isang bansang may mahigit 115 milyong tao at libu-libong isla. Ang mga puwersyang ito ay kulang sa bilang, pinagsasabay ang panlabas na depensa at panloob na seguridad. Sa kabaligtaran, ipinagmamalaki ng militar ng Sina ang mahigit 2 milyong aktibong tropa at kalahating milyong reserba. Lubhang nakalalamang sa atin. Hindi lang ito tungkol sa numero, ito ay tungkol sa espesyalisasyon, logistik, at kakayahang mapanatili ang operasyon. Ang ating mga sundalo ay pangkalahatan, habang ang mga sundalo ng Sina ay maaring tumuon sa tiyak at advanced na mga tungkulin. Sa anumang tagal na labanan, ang ating limitadong lakas tao at logistik ay magiging critical na kahinaan. Ang Philippine Navy ay may tungkuling ipagtanggol ang isa sa pinakamahabang baybayin sa mundo na umaabot sa mahigit 36,000 kilometro. Sa lawak ng ating karagatan, napakahalaga ng papel ng hukbong dagat sa pagbabantay sa ating mga isla, likas yaman, at mga mamamayan. Ngunit maliit ang ating armada, kaunti lamang ang bilang ng mga barko na kayang magpatrolya sa napakalawak na teritoryo ng Pilipinas. Madalas, kailangan nilang magpalit-palit ng rota at magdoble ng tungkulin upang mapunan ang kakulangan. Mayroon tayong 2 modernong frigate, ilang patrol vessel, at ilang lumang barko na papatuloy pa ring ginagamit sa kabila ng kanilang edad. Wala tayong sariling submarino, hindi tulad ng ating mga kapitbahay sa Southeast Asia na may kakayahang mag-operate sa ilalim ng dagat na nagbibigay sa kanila ng strategic advantage. Karamihan sa mga barko ay angkop lamang para sa pagpapatrolya at humanitarian missions, hindi para sa matinding labanan o malakihang naval operations. Kakaunti rin ang ating matibay na panlaban sa ere, kulang sa modernong anti-aircraft at missile defense systems ang ating mga barko. Sa kabilang banda, ang hukbong dagat ng Sina, ang pinakamalaki sa mundo, ay may daan-daang advanced na barko at submarino, na regular na nagsasagawa ng malalaking naval exercises. Kabilang dito ang mga aircraft carrier na kayang magdala ng 2 eroplano at maglunsad ng operasyon sa anumang bahagi ng dagat. Sa isang direktang komprontasyon, malalamangan at mahihirapan ang ating hukbong dagat na makipagsabayan sa laki at lakas ng kanilang puwersa. Ang mga asymmetric na taktika, tulad ng mabilis na attack craft, paggamit ng land-based na missile, at pagdepende sa ating archipelagic advantage, ang tanging pag-asa natin para makapagtanggol.
Ngunit nangangailangan ito ng mas maraming pamumuhunan sa makabagong teknolohiya, masusing pagsasanay, at suporta mula sa pamahalaan at publiko. Kung walang mas malakas at modernong hukbong dagat, nananatiling nasa panganib ang ating soberanya at seguridad sa karagatan, isang hamon na dapat harapin ng bawat Pilipino. Ang Philippine Air Force ay umaasa sa isang dosenang FA-50 light fighter, mas mahusay kaysa dati, ngunit hindi tunay na multi-role jet. Limitado ang ating air defense network, na mayroon lamang ilang modernong sistema na nagpoprotekta sa piling lugar. Karamihan sa bansa ay nanatiling nakalantad sa pag-atake mula sa ere. Ang Air Force ng China ay may libu-libong advanced na fighter at isang malawak, pinagsamang air defense network. Sa anumang labanan, mabilis nilang didominahin ang kalangitan na mag-iwan sa ating mga puwersa na mahina. Ang ating mga piloto ay bihasa, ngunit kulang sa bilang at armas. Kung walang kapanipaniwalang lakas sa ere, halos imposible ang pagtatanggol sa kapuluan. Ang Philippine Army ay mahusay sa counterinsurgency, ngunit hindi nilagyan para sa malakihang, kumbensyonal na digmaan. Ang ating mabibigat na kagamitan, mga tangke, ay limitado at madalas na luma. Ang mga puwersa sa lupa ng China ay moderno, mekanisado, at binuo para sa magkasanib na operasyon. Ang pagtatanggol sa ating mga baybayin mula sa amphibious assault ay nangangailangan ng bagong kasanayan, kuta, at mobile na reserba. Ang hukbo ay umaangkop, ngunit napakalaki ng hamon. Libu-libong potensyal na lugar ng paglapag ang nagiging bangungot sa logistic. Ang ating mga sundalo ay matapang, ngunit nangangailangan ng mas mahusay na kagamitan at pagsasanay para sa modernong digmaan. Ang mga budget sa depensa ang humuhubog sa kapangyarihang militar. Ang Pilipinas ay gumagastos ng humigit kumulang 4.2 bilyon taon-taon sa depensa. Ang China ay gumagastos ng mahigit 240 bilyon, hindi bababa sa 57 beses na mas malaki. Ang ating budget ay dapat sumakop sa lahat sahod, pagpapanatili, at mabagal na modernisasyon. Ang malaking paggastos ng China ay nagtutulak sa mabilis na pagpapalawak at pagsulong ng teknolohiya. Bumibili tayo ng ilang jet o barko sa isang pagkakataon. Ang China ay gumagawa ng dos-dos. Ang limitadong pondo ay nangangahulugan ng mas kaunting pagsasanay, mas mababang kahandaan, at lumang kagamitan. Nahihirapan ang ating mga puwersa na mapanatili ang bilis ng operasyon. Ang agwat sa panalapi ang nagiging sanhi ng lahat ng ating iba pang kahinaan. Ang modernong digmaan ay pinapatakbo ng teknolohiya, mga network, satellite, at precision weapon. Ang AFP ay nagtatayo pa rin ng pangunahing integrasyon sa pagitan ng mga sangay. Ang militar ng China ay ganap na nakakonekta na may real-time na intelligence, cyber, at electronic warfare capability. Mayroon lamang tayong ilang anti-ship missile. Ang China ay may libu-libong advanced na missile, at ang paraan upang guluhin ang ating mga komunikasyon. Ang ating pagmamatsyag ay umaasa sa ilang drone at patrol plane. Ang China ay gumagamit ng satellite at isang malawak na maritime mine. Maaari nilang makita at tamaan kahit saan sa Pilipinas ng may katumpakan. Wala tayong epektibong depensa laban sa malakihang pag-atake ng missile. Ang agwat sa teknolohiya, ang ating pinaka-critical na kahinaan. Kahit sa mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya, nahuhuli tayo sa modernisasyon ng militar. Ang Vietnam at Indonesia ay may mga submarino at mas advanced na puwersa sa ere at hukbong dagat. Ang Malaysia ay may modernong fighter at submarino, sa kabila ng pagiging mas maliit. Ang ating pagtutok sa panloob na seguridad ang nag-iwan sa atin sa likod sa panlabas na depensa. Ito ay nagpapahina sa ating impluwensyang diplomatiko at nagpapalakas sa mga agresor. Nakakatulong ang mga alyansa, ngunit mahalaga ang pagiging self-reliant para sa soberanya. Ang pag-asa lamang sa mga kaalyado ay isang mapanganib, hindi napapanatiling estratehiya. Malinaw ang mga katotohanan, ang ating militar ay kulang sa bilang, kulang sa armas, at nalalamangan sa teknolohiya. Sa kabila ng tapang at dedikasyon ng ating mga sundalo, ramdam ang limitasyon ng kanilang kagamitan at suporta. Ang mga hamon na ito ay hindi lamang hadlang sa kanilang misyon, kundi pati na rin sa seguridad ng buong bansa. Ngunit ang pagkilala sa kahinaan ang unang hakbang sa pagbabago. Sa pagtanggap ng ating mga kakulangan,
Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magplano at magpatupad ng mga solusyon na tunay na makakatulong. Kailangan natin ng patuloy na pamumuhunan sa depensa, hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa kinabukasan ng ating bayan. Ang modernisasyon ay hindi isang luho, kundi isang pangangailangan. Dapat tayong mag-focus sa mga asymmetric na kakayahan, mga estratehiyang nagbibigay ng kalamangan kahit limitado ang ating resources. Kabilang dito ang pagpapaunlad ng mga submarino, missile systems, air defense, at mga makabagong cyber tools na magbibigay proteksyon sa ating teritoryo at impormasyon. Mahalagang palakasin ang ating mga alyansa sa ibang bansa upang matuto at makakuha ng suporta mula sa mga kaalyado. Ang pagbuo ng mga regional na koalisyon ay susi sa kolektibong seguridad ng rehiyon, lalo na sa harap ng mga banta sa karagatan at hangganan. Sa huli, ang pambansang lakas ay nagmumula sa isang may kaalaman, mulat at responsibleng mamamayan. Ang bawat Pilipino ay may papel sa pagtatanggol ng bayan. Nagkakaisang mamamayan na handang suportahan ang tunay na pagbabago. Ito ang pundasyon ng matatag na bansa. Ang katapangan ng ating mga sundalo ay hindi mapagdudahan. Araw-araw nilang hinaharap ang panganib para sa ating kalayaan. Nararapat silang magkaroon ng mga kagamitan at suporta upang manalo at makauwi ng ligtas sa kanilang pamilya. Mahirap ang daan sa hinaharap, puno ng pagsubok at sakripisyo, ngunit ito ay kinakailangan para sa ating kaligtasan at soberanya. Kung binuksan ng talakayang ito ang iyong mga mata, huwag hayaang dito na lang magtapos ang iyong kaalaman. Sumali sa usapan sa ibaba, makilahok sa diskusyon, at palawakin pa ang iyong pananaw. Ibahagi ang iyong mga saloobin, karanasan, at mungkahi dahil mahalaga ang boses mo sa pagbabago. Suportahan ang mas maraming nilalaman na tulad nito sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like upang mas marami pang Pilipino ang mamulat at makilahok. Sama-sama, bumuo tayo ng mas ligtas, mas matatag, at mas maunlad na kinabukasan para sa Pilipinas. Ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin.